pati mga Bombay ngayon ay hinuhututan o in-extort o kinikikila ni Bonjing. Remember Rimulya, ilang buwan na hindi nagpakita sa media pero sumusweldo sa Kaban ng Bayan, naghihingalo na pero ayaw pa rin nilang tumigil sa kananakaw. Ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, anong mangyari gusto ni Bonjing Rimulya at nito ni Lisa Tanas at ang gobyerno ni Kuting. Kasi nga magkakasabwat na sila. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga Bombay sa Pilipinas, kinikila ni Boying at ni Lisa Tanas. Okay? Ating mga Bombay ngayon ay hinuhututan o in-extort o kinikila ni Bonjing. Okay? Ng DOJ ayon sa ating informante. Kinikikilan dahil ito sa basbas again ni Lisa Ahas. Imagine niyo walang kabusugan ang Ahas. Walang kabusugan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng departamento ay nanakawan nila. Dahil pasok na nga halos yung lahat ng mga Chinese na nasa Pogo, na nasa Pogo, itong mga Chinese na Pogo employees at yung mga Korean nationals na nasa Pilipinas, pati mga Filipino-Indian na nakabase naman sa Visayas region, ang kinikikilan o isa-isang kinikikilan ni Bonjing Rimulya. Mukhang naghahanda na si Rimulya kasi nga malapit nang matanggal yan dyan dahil nga sabi ko sa inyo, isang bulating mataba na lang ang nag-iintay pumirma dyan. So isang empleyado ng Bureau of Immigration na may pangalang Jude Ginola ang nagpatawag ng meeting sa mga Filipino-Indian community sa Iloilo City nitong nakaraang February 2023. So, okay, nagpatawag ang Bureau of Immigration. So, kita niyo magkakasabwat dahil ang BBI o Bureau of Immigration ay hawak yan ni Rimulya. Remember Rimulya, ilang buwan na hindi nagpakita sa media pero sumusweldo sa Kaban ng Bayan, naghihingalo na pero ayaw pa rin nilang tumigil sa kananakaw. So, si Jude Ginola, based sa report na natanggap natin noong Feb 23, ay pinatawag ang mga kawawang Filipino-Indian na nagtatrabaho o nagninegosyo lamang sa Pilipinas. Nakasama ang kanilang mga pamilya. Yung iba dyan, nakaasawa ng Pilipina, mostly. Ako dati nangutang din ako sa Bombay. Di ba? Kinuwento ko sa inyo. So si Jude Ginola ay na-assign as sa Intelligence Division ng Bureau of Immigration. So itong si Ginola ay na-assign of course ni Rimulya, Intelligence Division ng Bureau of Immigration na pinamumunuan naman ng nagngangalang June Manahan. Okay? Sila po ay mga tao ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco. Okay? Norman Tansingco. So ngayon mga palangga, napag-alaman na itong grupo ni Jude ay pumunta nga sa Iloilo para kausapin ang presidente ng komunidad ng Indian Filipino. Okay, yung mga church, yung kanilang, may mga church, may mga leadership din sila kasi may mga religious practice din yung mga yan eh. So ngayon, mga palangga, kinausap nila yung presidente ng simbahan ng mga Indian Filipino dun sa Iloilo. Sino yung mga ito? Ang mga kinausap. Sina Solender Kumar at Jaguman Estamber. Si Jaguman Tamber ay may what? Okay, ito daw ay may existing warrant of arrest. Pero sa halip na hulihin ng grupo ni Ginola, ay kinausap nila ito para ipatawag nga ang mga Bombay sa Iloilo. So again, yung mga leaders na itong nabanggit na si Tamber ay may existing warrant of arrest. Pero instead na arestuhin ay kinasabwat para mangikil sa mga Filipino-Indian sa Iloilo. Ano ang gustong mangyari? Ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, anong mangyari gusto ni Bonjing Rimulya at nito ni Lisa Tanas at ang gobyerno ni Kuting? Kasi nga magkakasabwat na sila. So ang bawat Bombay national na may edad 50 years old pataas ay nare-require ang buwakan ng inang gobyernong ito na magbigay ng 50,000 pesos bawat isa. See? Para hindi guluhin ang kanilang pamumuhay
at ang kanilang pagninegosyo sa Pilipinas. So ang Filipino-Indian na edad 49 years old pababa ay inoobliga naman ng grupo ni Remulla, ni Liza Tanas, na magbigay ng 30,000 pesos kapalit ng katahimikan ng buhay nila, hindi guguluhin ang kanilang mga negosyo. Mamaya, tignan natin kung ilang Indian national ang meron sa Pilipinas o Filipino-Indian. So, ulitin natin, 50 years old pataas, hinihinga ng gobyerno ni Kuting ng 50,000 pesos each. Not every family, but each. 49 years old pababa ay 30,000. Ito, anong tawag dun sa hinihingi nila? Protection money daw, para hindi sila arestuhin at ipa-deport ng Bureau of Immigration. So yung iba, may mga existing, katulad ng binanggit kanina na pangalan na si Tamber, ay meron siyang existing warrant of arrest. So para hindi siya makalaboso, ay pinagbabayad siya. So again, inabuso na naman ng Department of Justice ng waka ng inang gobyerno. Ito sabi ko sa iyo, non-stop, walang katapusan ng kaputahan ng mga puki ng inang hindi pa kaladgarin yung mga hayop na yan. Okay? Bawat pwede nilang pagkakitaan, pinagkikitaan nila. So imagine nyo, sinisingil para daw ito sa protection money para nga hindi sila arestuhin o i-deport ng Bureau of Immigration. Dahil nga hawak ni Liza at ni Remulla ang Bureau of Immigration. So doon sa naganap na meeting, mga kababayan, sinabi ng bataan ni Remulla na si Ginola na kailangan nilang magbigay daw ng 20 million pesos para kay Remulla. Kaya sila naniningil nitong protection money para iintrega kay Remulla. At para daw makalikom ito, kailangan nilang what? Makisama ang lahat ng mga Bombay sa Iloilo. Ba kaluluoy man ang aton, mga kasimanwada sa Iloilo. Yung mga kapalangga ko na mga nakaasawa ng mga inang Indian, kaluoy man kamo. So, para makabuo ng 20 million pesos na entrega kay Remulla, ayon sa ating source, mga kababayan, ay kikikilan nila o extort nila ng pera ang mga Indian national. At ayon sa ating source, ganito rin daw yung ginagawa nila ngayon sa mga Filipino-Indian community sa Bacolod, Bohol, at iba pang bayan sa Visayas region. Kung meron dyan mga palanggako na nakapangasawa ng Filipino-Indian o kaibigan ninyo, mag-comment na lang kayo dyan mga palangga. So, mga kababayan, nakita niyong gaano ka hayop, ang pinakahayop, ang mga Jutang Genemes. So bago ang pinatawag na meeting, 33 Filipino Indians daw ang inaresto ng grupo ni Ginola. Okay? 33. Bago yung meeting na yon sa extortion, 33 Filipino Indians or mga Indian national ang inaresto. So, 14 out of 33, yung 14 doon sa 33 na inaresto, ang tinuluyang sinampahan ng kaso ng tsaka pinagpiansa. Siguro ayaw nang pumayag na extortion or something. So, yung natirang 19, di ba, 33 ang inaresto nila prior to that meeting. So, yung natirang 19 na Bombay ay hiningian naman daw ng 350,000 pesos. 350,000 pesos each para hindi na guluhin ang buhay nila or kung may mga existing warrant para sila, lalabagin na ang batas dahil nga si Remulla, ang taga-DOJ, Bureau of Immigration, lahat kaya nilang itwist. So ang siste, kumolekta sila ng 6.5 million pesos. Magkano ang parte ni Liza Asmags dito? So, magkano ang parte? Tignan natin kung may part, magkano ang binigay ni Remulla. Dahil sa ginawang pag-aresto, mga kababayan, natatakot na ngayon ang mga Bombay sa Pilipinas na baka sila na ang susunod na huhulihin ng mga bata ni Remulla at mag-extort ng pera. Ang putang inang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-araw hindi ako mapapagod kahit may bounty pang ulo ko, kahit ipategi pa nila ako at I will make sure na malalabanan natin ang mga putang inang mangingitil o manggugurgor ng buhay. Nandito ako sa inyo para ipahiwatig o expose ang mga high crimes na kinasasangkutan
ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Liza Tanas at ang kanilang mga appointees. So ilan sa mga Bombay na nakabase sa Iloilo ay naaalarma, nangangamba, natatakot mga palangga, kinakabahan sa kanilang mga buhay. At of course, kinakabahan din sila dahil nga hinihingian sila ng tongpats ni Ginola dahil hindi lahat ay may kayang magbigay ng 350,000 pesos each. Kasi ano ba naman yung kinikita ng mga Bombay na yan? 'Di ba? Lalo na kung ang negosyo mo ay nagpapahulugan ka ng payong, ng kumot. 'Di ba? Imagine mo yung mga yan, meron pa ba ngayon, 'di ba? Nagpapautang ng pera, 5, 6. O yung iba diyan tumatakas. 'Di ba? Tumatakas sila, lumilipat ng kung ano-anong lang lugar. You know, tinatakasan sila Mr. Ching kasi naalala ko dati yung Bombay na inutangan ko ng payong nung high school ako. Si Mr. Ching ang pangalan. But going back dito sa issue na to, sinabi ni Ginola na ang perang ibibigay daw kay Remulla ay bilang pabaon dahil malapit na ngang lumisan si Remulla sa Department of Justice. So pakimkim pabaon.